Okay, so thank you Rika and thank you rin kay Crystal at naway patuloy kayong gamitin ng Panginoon. Ano po? At salamat sa mga iba pa po nating kapatiran. Ano ho? And thank you rin sa mga nag-pray po nila Pastor Ding and maging kay Ma'am Erlinda. Ano po? Doon sa pinost mo po kanina, actually si Brother Essing po ang nag-message sa akin na isama daw po natin sa prayer yung flight po ng kanyang parents pabalik po ng Italy. Ano ho, kaya salamat po sa mga tumugon at nagbigay ng oras para ipag-pray yung biyahe po nila. Dahil alam ko po, mga kapatid, malaki po ang nagagawa ng pananalangin. So kaya tayo po, hindi ho natin ginagawang biro o parang baliwala yung ating pong family altar. Kaya nga sa pagkakataon na ito po ay kung sakali man, nai-interrupt ng mga signal or power supply. Sa totoo lang po mga kapatid, ginagawa ko po ng paraan na kung hindi man natin talaga maipakita na ipinag-pray po yung mga kapatiran, so ginagawa pa rin po namin, ginagawa ko pa rin pong ituloy na ipanalangin ito pong mga pamilyang ito. Kaya nga, kumbaga, wag po kayong mag-alala. Sa abot po ng aking makakaya, ginagawa ko po na talagang maipag-pray ko po yung mga nakasulat po dito sa mga prayer request ng mga kapatiran kung merong urgent at maging doon po sa mga pamilya. So yan po yung ating ministry. Kaya nga sana sama niyo rin po ako sa prayer na sana'y talagang ang Diyos magbigay po sa akin ng kalakasan ng katawan. So sige po, tayo ngayon mag-aaral na ng salita ng Diyos. Gawa ng tayo po ay maraming bago ngayon, mga nakakasama natin sa church, kaya ako po kinilos ng Panginoon na ito po mensaheng ito, ay kumbaga ito po yung ituro ko. Kasi nga naiisip ko lang, ang dami nating bago, paano kaya sila lalago, paano kaya sila matututo kung hindi po natin ituturo ito pong mga bagay na ito. So sige po, kung handa na rin kayo, buksan po ninyo ang inyong mga Bible sa Matthew chapter 28. Ito po ay madalas natin sa mga matagal ng Kristiyano. Baka kabisado nyo na nga po ito. Very familiar na po kayo dito sa talatang ating pag-aaralan. Matthew chapter 28 and verse number 20. Ito po ang sabi ng Bible. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Well, tayo po munang lahat ay muling yumuko at pumikit, tayo po'y manalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po sa pagkakataon na kami ay makapag-aaral ng inyong pong salita. Lord, dalangin ko po na sana'y tunay na ikaw po ang gumawa sa aming mga puso, sa aming kalagitnaan. Basbasan mo po at pagpalain ang mensaheng ito para po sa amin. Para ito po'y magdagdag sa amin ng kalakasan, at magbigay kalaguan sa amin pong pananampalataya. Ganun pa man, para ang aming mga buhay ay magamit po sa gawain mo. Kaya Panginoon, sa iyo ko po tinatagubilin ang kaayusan ng aming pong gagawin pag-aaral, maging ang salita mo, O Diyos, ay maging malayang kumilos sa amin pong mga isipan, sa amin pong mga puso. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Well, the title of our message for this evening is Teaching Them to Observe All Things. So alam niyo po, kapag mayroong itinuturo, ay mga kapatid, naniniwala po tayo, meron pong pwedeng matuto. At kapag may natututo, meron pong mabubuhay ng tama sa harapan po ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, naniniwala po ako, napakahalaga na ang bawat isa na kasama po natin, kayo at ako, importante po tayo ngayong gabi sa harapan ng Diyos. Yung mga tinuturuan, mahalaga po kayo. Yung mga tagapagturo, mahalaga po kayo. Mahalaga po tayo sa harapan ng Panginoon. At sa mensahe mga kapatid, alam naman natin na ang context nitong Matthew chapter 28 verse number 20 ay patungkol po ito sa Great Commission. Ang ibig ko sabihin, ito pong verse number 20 na ito, ang karugtong po talaga nito ay yung nasa verse number 19. Ang sabi po doon, go ye. So sa madalit salita, isa po sa bagay na magandang i-consider natin kasi nga po, tayo po ay nasa temang go and make disciples.
Ano po? Kasi ang kalooban ng Diyos, hindi lang po tayo dapat mag-anyaya ng mga pupunta sa church o kaya hindi lang po tayo dapat magbahagi ng kaligtasan, kundi ituro din po natin sa mga naligtas yung mga bagay na dapat nilang matutunan mula po sa salita ng Diyos at sa katuruan ng ating pong Panginoong Yesus. Kasi naniniwala po ako, mga kapatid, hindi po natatapos ang kalooban ng Diyos sa pagtanggap natin sa Kanya sa kaligtasan. Baka iniisip ng iba, total save naman ako, okay na ako, maayos na ang kalagayan ko. Well, mga kapatid, isipin po ninyo, kung ang plano ng Diyos sa atin ay maligtas lang, dapat po siguro tayo po ay kinuha na ng Panginoon. Pero hindi niyo ba napapansin, nandito pa tayo sa lupa. Hindi pa tayo kinukuha ng Diyos. So sa madaling salita, bukod sa kalooban niya na tayo ay maligtas, mayroon pa siyang gustong gawin sa atin pong mga buhay. Kung baga, mayroon pa siyang plano. Kaya nga yan po ang magandang alamin natin, ano po ba ang susunod na dapat mangyari sa buhay natin matapos na tayo ay maligtas. Ano ho? Tignan niyo po yung pangyayari sa Acts chapter 2. Sabi po kasi dito, from verses 31 to 42, para magkaroon lang po tayo ng clear idea kung ano po ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ano po ba yung dapat nating maintindihan at matutunan? Sabi po dito, verse 41, then they that gladly received his word were baptized. And the same day there were added unto them about 3,000 souls. And they continued. Listen, brethren, napakahalaga ng salitang ito. And they continued. So meaning, gaya ng sinabi ko, hindi po natatapos sa pagtanggap sa Panginoon ang ating pong buhay Kristiyano. Baka akala natin, once na na-save tayo, okay na. Mga kapatid, ito po ang gustong ituro ng Panginoon sa ating pong lahat. Sabi ng verse number 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Amen? So sa madalit salita, yung sinabi ng verse number 41, then they that gladly receive His word. Nangyayari po sa atin yan, mga kapatid. Kayo po na mga naligtas, ako, bawat isang tumanggap sa Panginoon. Ang sabi ng verse number 41, then they that gladly receive His word were baptized. Amen? So sa madalit salita, tama na ang naligtas magpabautismo. Kasi po, nakapagtataka yung mga naligtas na ayaw magpabaptize, hindi ko po makita yung katwiran doon bakit ayaw nila. Samantalang matindi po ang naging kabayaran ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Kung inyo pong napansin, at naaalala pa yung ating pinag-aralan kanina, di ba? Anong sabi doon? For the redemption of their soul is precious. So sa madalit salita, mga kapatid, yun pa lang pwede lang magdala sa atin sa pagsunod natin sa Panginoon. Kaya nga, ito ho ang dapat mangyari sa buhay ng mga totoong tumanggap. Ano po yun? Sumunod sa tubig ng bautismo. Dahil kung talagang tayo po, mga kapatid, ay hindi po talaga susunod. Hindi ho natin makita kung ano ba yung katuwiran ng Panginoon. Naniniwala ko, mga kapatid, bago din natin uturo sa atin ng salita ng Diyos, kung talagang totoo tayong ligtas, hindi mo tayo dapat manginginig sumunod sa Panginoon. Ano yung kanyang iniuutos at kung ano yung gusto niyang mangyari sa ating mga buhay. Kasi nga, kaligtasan pa lang, mga kapatid, sapat na para tayo gumawa sa kalooban po ng Panginoon. Yung mga blessing po dumating sa buhay natin. Di ba? So may mga pagpapala pa po Kaya nga, ito po yung dapat mangyari sa ating mga buhay. According to our topic, sa ating pong lesson for this evening, teaching them to observe all things. Ano ba ang tinuturo ng Panginoon dito? Ano ba ang gusto niyang matutunan natin? Kasi anong sabi niya? Turuan daw natin. Turuan daw tayo ng mga bagay na ito. Yung sabi niyang observe all things. Yung observe po dyan, hindi lang tayo manonood.
Hindi lang po titignan. Hindi lang uobserbahan ng parang nakatayo at nag-iintay ng mangyayari. Mga kapatid, ang ibig sabihin po niyan, teaching them to do all things. Turuan natin sila, maturuan tayo na gawin itong mga bagay na ito. At take note, yung all things dyan, yan po yung mga important things. Yung mga mahalagang bagay sa buhay ng mga tunay na naligtas. Kaya kung kayo po ay ligtas na, mga kapatid, say amen. Kung talagang kayo po ay saved, mga kapatid, isa po kayo sa dapat nagre-rejoice sa inyong buhay sapagkat ang ating kaligtasan ay hindi biro na ginawa ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya nga, ito ho yung dapat po nating bigyang pansin. Ulitin ko, hindi natatapos sa kaligtasan ang buhay ng Kristiyano. Hindi ho natin pwedeng sabihin, okay na yon. Mga kapatid, tandaan po ninyo, may plano pa ang Diyos para sa atin. Kaya kung kayo po ay bago pa lang, mga kapatid, naniniwala ko, mas dapat po ninyong maintindihan itong mga bagay nito. At kung tayo naman, sakali man, na matagal na rin, pero hindi ho natin ito nagagawa pa, mga kapatid, maganda po siguro simulan na natin na gawin kung ano po yung kalooban ng Diyos para sa atin. Tatlong bagay po yan, mga kapatid. Number 1, Bible doctrines. Ang sabi po rito, teaching them to observe all things. Ito po yung dapat nating matutunan. Ano po ba yung doktrina na ating pinanghahawakan? Tignan niyo po, mga kapatid. Baka nga yung iba po sa atin, na matagal na rin sa gawain, ganun pa rin. Hindi pa rin ganun kaklaro, ano ba yung ating stand? Ano ba yung ating belief? Ano ba yung ating doctrine na pinanghahawakan? Mga kapatid, balikan po natin yung sinabi po sa Acts chapter 2. Sabi po, simulan natin verse number 41 up to verse number 46. Tingnan po ninyo, pakinggan niyo rin. Sabi po rito, then they that gladly received His word were baptized. Isa po sa dapat matutunan natin na tinuturo ng salita ng Diyos, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, meaning, sa mga tunay na naligtas, kailangan tayong sumunod sa water baptism. Isa po sa tinuturo ng Bible, liliwanagin ko rin, wala po tayong Baptist doctrine. Ang meron po tayo, Bible doctrine. Ang doctrine po ng Baptist ay yung Bible doctrine. Malinaw po ba, mga kapatid? Kinaklaro natin yan. Kaya ito ngayon, ang atin pong dapat maintindihan. Yung mga naligtas, kailangan daw magpabautismo. Hindi para maligtas. Ligtas na nga po hindi na natin kailangan pang dagdagan yung ginawa ng Panginoon sa krus para tayo masave. Hindi ho ganon. Sapat na po yun. Kaya kailangan na lang natin gawin, abinin yung ating kasalanan, pagsisihan, at tanggapin natin si Jesus. Yun po ang kailangan gawin ng tao. So, hindi na ho natin kailangan magpabaptize para masave. Ang alam ko po, kaya tayo nagpapabaptize kasi saved na tayo. Yan po yung sinabi ng talata. Hindi rin ho kailangan ng mabuting gawa na idagdag sa ginawa ng Panginoon. So parang lumalabas, insufficient yung ginawa ng Panginoong paghihirap para tubusin yung ating kasalanan kasi nagdagdag pa tayo. Mga kapatid, hindi ho ganun. Sapat na po yung ginawa ng ating Panginoon para tayo ay tubusin sa lahat ng ating pong pagkakasala. Kaya yan ho ang ibig sabihin yan. And then ang sabi po dyan, and the same day, there were added unto them about 3,000 souls. Look at the process, at yung sitwasyon na yung mga naligtas sumunod sa tubig ng bautismo at sila ngayon ay naging miyembro ng local church ng Panginoon. Amen? So kaya, and they were added unto them about 3,000 souls. Sa madaling salita, ang mga naligtas susunod sa tubig ng bautismo. Kaya nga mali rin yung katuruan na kailangan magpamiyembro ka sa simbahan para ikaw ay maligtas. Mga kapatid, nililinaw ho natin, wala hong ganung katuruan ang tunay na salita ng Diyos. Hindi ho ganun. Kailangan mo maligtas muna, tsaka magpabautismo, at tsaka ka magiging miyembro. Sa iba, kailangan ka magpamiyembro para ikaw ay mabautismuhan at ikaw ay maliligtas. Baliktad.
Wala hong ganon. Kaya nga nililinaw natin, mga kapatid, ang tama, kapag tayo po ay naligtas, susunod tayo sa water baptism, and then eto na po, tayo na ngayon ay mapapabilang sa pamilya ng Diyos, sa kanyang lokal na gawain. Kaya nga tama po ang ginawa ninyo kung kayo po ay tumanggap sa Panginoon, nagpabaptize kayo, at ngayon nagiging aktibo na po kayo sa church. Kasi yun naman po talaga ang tama. And then, ang sabi po ng verse number 42, and they continued. Mga kapatid, ulitin ko, hindi natapos sa pagkakalitas at sa pagpapautismo at sa pagiging miyembro. Ang sabi ng Bible, nagpatuloy sa gawain. Kaya kung ikaw ay nandito ngayon, dapat unti-unti ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos hanggang ikaw ay maging mature, hanggang sa ikaw ay maging malalim sa katuruan ng salita ng Diyos. Kaya nga, yan ang sabi ng Bible. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Kaya nga, yung mga na-save, nagpabautismo. Okay? Yung nagpabautismo, naging miyembro sa local church. At yung member sa local church, ang sabi ng Bible, and they continued steadfastly, nagpapatuloy na naglilingkod sa gawain. Tama po. Malinaw po ba sa inyo, mga kapatid? Kaya nga, yun po yung sinasabi ko ngayong gabi, na mula po dito sa mga talatang ito, yan po ang pinaniniwalaan nating paniniwala. Kung ano po ang sinasabi ng Bible. Amen? And then verse number 43, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles, and all that believed were together. Amen? Okay, eto po, yung mga naligtas, nagpabautismo, naging member ng local church, nagpatuloy at naging aktibo, at ang sabi, and all that believe were together and had all things in common. Nakikiisa, hindi dapat nag-iisa. Sa gawain, hindi ho magandang may naiiwan, sa gawain, hindi pwedeng may naiiwan. Kasi pangit po yung naiiwan eh. May naiiwan tayo sa gawain, pangit po. Pangit din naman yung may naiiwan. Kaya nga ang tama, ang gawain ng Diyos, ikaw at ako na naligtas, nagkakaisa. Naalala niyo po yung preaching natin nung Sunday, the glory of God in the church, isa po ang unity sa dahilan kung bakit nandoon ang glory ng Diyos. Amen? Kaya nga ang tama, ang mga kapatiran sa gawain ng Diyos, nagkakasundo-sundo. Yan po yung mga dapat nating matutunan kung tayo bago pa lang sa church, bago sa ministry, at kahit matagal na tayo, kapag hindi natin yan na-apply, kailangan ho nating balikan ito, mga kapatid. Pagkatapos po niyan, sabi ng verse number 45, and sold their possessions and goods, and parted them to all men as every man had need. So anong ibig sabihin po niyan, mga kapatid? Tinuturoan din tayong magbigay. Hindi po natin maiaalis. Bagamat sabi ng marami o ng iba, maselang usapin daw ang giving sa church. Marami daw ang na-offend. May mga natitisod, may mga nawawala. Mga kapatid, hindi ko po sasabihin ito dahil meron po tayong tinutukoy. Hindi. Ang totoo po yan, tayo po mga naligtas, tinuturuan po tayo ng Bible kung ano po yung tama at dapat nating gawin. So yung bahagi po ng pagbibigay, ang totoo po yan, hindi po yan dapat pinipilit. Pero huwag niyo naman hong pigilin ang Biblia o kami na ituro ang giving. Simple lang po. Pag hindi niyo gusto, hindi niyo kaya, huwag niyong gawin, manahimik. Huwag mo nating pigilan yung mga kapatirang gustong magbigay at gustong maging blessed sa kanilang buhay. So kung sila po ay mayroong ganong kakayanan at tanggap nila, yakap nila yung katuruan na yon, huwag ho tayong maging kasangkapan ng kaaway para guluhin yung gumagawa ng maayos. Kung hindi natin kaya, hindi pa abot ng ating pananampalataya, di wag po tayong lagay ng parabang kaguluhan, di sayaan natin yung iba. Pero mga kapatid, gusto ko pong liwanagin, tignan niyo po, gaano na ba katagal itong mga taong ito mula po sa verse number 41 up to verse number 45. Wala hong binanggit na nang lumipas ang matagal na panahon.
Oh, sila po ay lumago at natutong magbigay. Imaginin po ninyo, matindi nga yung giving dito eh. Oh, ganito lang kasimple. Okay? Kung hindi kayo naniniwala sa giving sa church, anong giving ang pinaniniwalaan nyo na dapat ibigay sa Panginoon? Sige po. Isipin nyo na lang, anong giving? O yung free will? Mga kapatid, pag sinabi nating free will giving, kung ano lang yung gusto ninyo, ang tawag po doon, no rules. Okay? Wala ho yung patakaran, walang sistema, kung ano lang yung gusto. Mga kapatid, saan ho kayong, kumbaga, organisasyon, kumbaga, institusyon dito sa lupa na kung pag-uusapan, yung pagbibigay ng walang patakaran. Tignan niyo po, ang tax ng gobyerno, may sistema. Alam niyo ba yan, mga kapatid? Meron tayong tinatawag na VAT, meron tayong tinatawag na tax. So may sistema. Ang eskwelahan, meron tinatawag na tuition fee. May sistema. Merong eksaktong amount na kailangan mong bayaran. Sa trabaho, sa pamilihan, kahit saan ka pumunta, lahat ng yun may nakaamang halaga. Kasi nga, para ipakita na sistematiko ang kanilang pamamaraan. Ito pang malungkot. Kung sa church, walang sistema ang Diyos, magaling pa ang tao. Buti pa ang tao na isip niyang iayos yung sistema nila kaysa ang Diyos hindi maayos. Nakuha niyo mga kapatid, kaya naniniwala po ako, pagdating sa usapin ng giving, ang nakakatisod yung pinipilit na dapat magbigay ka. Ang tama po, mga kapatid, yung turuan tayo. Maganda po yung maluwag sa kalooban natin na nagbibigay tayo, hindi pinipilit. Mga kapatid, ngayon, kung ikaw, alam mo sa sarili mo na may pangangailangan ang gawain at ikaw yung dapat alam mong gamitin, maganda, hindi ka na dapat pilitin. Kasi pinagpapala ka naman Kasi nabubusog ka naman ng salita ng Diyos Kasi lumalago ka naman Kasi dumadali naman sa iyo ang biyaya ng Panginoon Kaya nga mga kapatid, para hindi ang dating parang pilitan, maganda siguro matutunan nating magkusa. Ano po? So yung parang ganito kung ayaw mong mautusan, gawin mo na para hindi iutos sa iyo. Ganun lang kasimple. Kaya nga, tignan niyo itong verse number 45. And sold their possessions and goods, and parted them unto all men, every man had need. So ibinigay nila for the sake ng need ng mga tao sa gawain. Kaya nga mga kapatid, yung mga bago natin, tinuturo ko po na kayo ay matutong magbigay sa Panginoon. Hindi ko po kayo pipilitin kung magkano, pero bahagi po na itinuturo ng Diyos, bawat mga naligtas, tumanggap tayo ng kaligtasan. Ang sabi ng Bible, libre lang yan, walang dapat bayaran. Therefore, tayo rin tumanggap ng blessing, matuto tayong magbahagi ng blessing. Kaya yan po yung sinabi po rito. And verse number 46, and they continuing daily. Kaya nga mga kapatid, para po sa akin, hindi po dapat extra time lang ang inilalaan natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dapat nagbibigay tayo ng intended na oras para sa paglago ng ating pananampalataya. Maniwala ko kayo, pag extra time lang ang inilagay natin sa salita po ng Panginoon, hindi ho tayo magiging malago sapagkat, iiyakin ko po, lagi tayong busy. Lagi ho tayong busy, lagi tayong maraming pupuntahan, lagi tayong maraming gagawin, lagi tayong maraming iisipin. Yan ho ang tunay na kalagayan ng tao. Kaya kung talagang titignan natin ito, sasadyain natin, gugustuhin natin na paglaanan ng oras ang salita po ng Diyos. Kaya yan ho ang ibig sabihin ng verse number 46 na yan. Continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, did it were meet with gladness and singleness of heart. Isipin nyo, nung mga unang panahon na yun, kailangan silang pumunta sa bahay-bahay para magkita-kita at gawin yung kalooban ng Diyos. Hindi nyo ba naiisip? Advantage na to, meron tayong ganitong technology, hindi na natin kailangan lumabas ng bahay. Kukunin lang natin yung ating gadget. I-on lang natin, i-connect natin sa internet at hahanapin natin yung light ministry of kalooban. Yun na. Araw-araw tayo po ngayon ay kasama na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, naniniwala ko, napakahalaga ng Bible doctrines. Alam niyo po, sa totoo lang, itong mga binasa ko, kulang pa po ito.
Kailangan pa natin malaman yung katuruan patungkol sa salvation, patungkol po sa Godhead, di ba, sa person and deity ng ating Panginoong Jesus. Ganon din po sa Holy Spirit, yung ating pong faith, yung church, yung giving, etc. Marami pa po yan, mga kapatid. Kaya sabi ko, naisip ko lang, kailangan nating bigyang pansin yung ating pong pinaniniwalaang katuruan. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga po ng Bible doctrines. Amen? So hindi mo natin pwedeng baliwalain ito. Bakit? Sapagkat ito po ang gusto ng Diyos na matutunan natin. Yan ho yung unang bagay. Sabi kasi dyan, teaching them to observe all things. And then number 2, nakita ko po believers' destinations. Or designation, sorry. Believers' designations. Sabi po kasi ng Matthew chapter 28, verse number 9. Ito ho, yung sinabi ko kanina, nakarugtong itong ating pong passage. Sabi dyan, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So anong ibig sabihin, mga kapatid? Ang linaw ng sinabi po nung talata. Go ye therefore and teach all nations. So sa madaling salita, yung ating pong dapat gawin o ginagawa sa buhay natin bilang Kristiyano, mga kapatid, hindi lang po dapat tayo nakikinig ng salita ng Diyos, hindi lang po dapat tayo pumupunta ng church, kundi dapat tayo raw ay humahayulin at naglalapit ng kaluluwa. Dapat lahat po tayo tagapagturo ng Ebanghelyo. Yan po yung ating buhay. Yan po yung ating main task. Yan po ang dapat ultimate goal ng mga tunay na naligtas. Masaya kang naligtas dahil alam mo, ikaw ay mapunta ng impyerno. Pero dahil sa kaligtasan, ikaw ay pupunta na ng langit. Kung talagang ikaw ay masaya sa iyong ginawa, huwag mong makalimutan, marami pang tao ang hindi naliligtas. Kaya kailangan po nating trumabaho para sila rin ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Hindi pwedeng tayo lang ang masaya. Hindi pwedeng tayo lang ang pupunta sa langit sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Ikaw at ako at sila, mahal ng Diyos. Amen? Kaya kailangan po, kung walang nagmalasakit sa atin, walang nagpursige na humayo, tiisin ang init ng araw, kahit maulanan, kahit baha, mga kapatid, ginawa nila para makarating sa atin ang salita ng kaligtasan. Kaya dapat alam din po ng mga naligtas yan. Dapat alam yan ng mga mananampalataya na ito po ang dapat nating ginagawa sa atin pong buhay. Okay po kung may trabaho, okay kung nag-aaral, okay po kung mayroong negosyo, okay po kung mayroon tayo mga ibang pinagkakabalahan. But don't forget, bilang Kristiyano, kaya ka naligtas, may nagbigay ng oras para sa iyo. Pinuntahan ka, sinadya ka, binigyan ka ng panahon para ituro ang Ebanghelyo. Huwag nating makalimutan, kung hindi tayo hahayo, kung walang magtuturo, paano maliligtas ang mga tao? Kung lahat tayo busy, kung lahat tayo puro nakafocus sa trabaho, kung lahat tayo puro nakafocus sa pag-aaral, kung lahat tayo nakafocus lahat sa negosyo, walang hahayo, walang magtuturo. Kaya nga mga kapatid, mapalad ho tayo, marami tayo mga manggagawa. Mapalad tayo, marami tayong mga kabataan. Mapalad tayo, marami tayong kaparaanan para ibahagi at ituro ang daan ng kaligtasan. Kaya nga ang aking prayer na lang doon sa mga kapatid natin na talagang hindi na uubra na makasama natin sa ganito pong ginagawa. Sana suportahan niyo na lang po kami. Sana nasa likod na lang po namin kayo. Sana tulungan niyo po kami para mas lalo pa kami magamit at lalo pa namin mahatid ang Ebanghelyo sa ibang mga tao. Alam nyo, hindi ho biro yung pumunta ng Samar. Hindi ho biro na iwan din ni Picture Chris yung kanyang pamilya sa Maynila at pumunta rito. Hindi rin biro yung ginawa ni Picture Carlo. Hindi biro yung ginawa ng iba natin mga pictures at worker na alam niyo po umalis sa comfort zone nila. Hindi biro na iniwan ko rin yung pangarap ko noon at eto ko ngayon. Mga kapatid, ang lahat ng yan hindi po sayang. Hindi po yan sayang sapagkat alam naman natin na ito po ang dapat maging kalagayan nating lahat. Nangyari lang na nagpastor po ako, nangyari lang na mga yung pictures po natin, di ba, nagsuko sila ng buhay. Aside from that, mga kapatid, sa totoo lang, lahat tayo mga Kristiyano, kailangan po nating ituro ang Ebanghelyo.
Kasi po, yun yung ating designation eh. Lahat po tayo preacher, lahat po tayo tinawag to preach the gospel. Amen? Wala naman nung sinabi dyan sa verse number 19, mga pastor humayo kayo, mga worker, humayo kayo. No, ang tinutukoy po dyan, disciples. Not only the apostles, mga kapatid, ang tinuturuan po dyan ng Panginoon, disciples. Mga tagasunod ng ating Panginoong Yesus. Kaya tayo, ang tawag sa atin, Christian, meaning followers of Christ. So kaya itinuturo sa atin na ang designation o trabaho ng mga mananampalataya is to preach the gospel. Kailangan nating humayo, kailangan nating magturo ng salita ng Diyos. Kailangan nating gawin ito, mga kapatid. Hindi ho biro yung umaga, gabi, nag-aaral tayo. Hindi ho biro araw-araw humahayo. Hindi biro every Saturday, meron tayong ginagawang evangelistic. Nandyan na yung pagod, nandyan yung hirap, nandyan yung gastos, sama-sama na lahat. Pero ginagawa natin, hindi dahil ito'y gusto natin, kundi ito po ang ating trabaho sa mundong ito. Kaya hindi pa ho tayo kinukuhan ng Panginoon nung tayo po'y naligtas kasi may pinagagawa pa po siya sa atin. No? Yan po yung sinabi ng verse number 19. Sabi po ng Mark chapter 16 verse number 15, "And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature." Yan ho yung tama, mangaral, humayo, maglapit ng kaluluwa. Kaya nga mga kapatid, hindi ho exempted yung iba sa paglalapit ng kaluluwa. Kung hindi man ninyo kakayanin na sa edad, sa sitwasyon, wag ho kayong pumayag na hindi kayo nagiging bahagi ng paglalapit ng kaluluwa. Hindi ko sinasabing magbayad kayo o kapalit, kundi humanap tayo ng ibang paraan. Para ganun pa man maging partner tayo ng mga talagang nagtatrabaho sa salita po ng Diyos. Yung mga nangangaral, nagtuturo, nananalangin, humahayo. Sana doon ho tayo magkaroon ng pagkakataon na alam nyo somehow maging part po tayo. Ng paglago ng gawain ng Diyos. Alam nyo sabi ng Acts chapter 1 verse number 8, ang sabi po, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth." Mga kapatid, naniniwala ako, ito po ang kakayanan o kapangyarihan ng isang Kristiyano para humayo. Kaya nga mga kapatid, ulitin ko, ang kalooban ng Diyos, na ito po ay ipangaral ang Ebanghelyo. Yan ho yung pangalawang bagay na nakita ko po. And then number 3, here we can see the biblical distinctions. Kasi dapat alam natin ito. Ano ba ang kaibahan natin sa ibang mga nabubuhay sa mundong ito? Ano ba tayo sa harapan ng Diyos? Ano ba sila sa harapan ng Diyos? Dapat alam natin. At ano ba ang sinasabi ng Bible sa kalagayan natin sa ating mga buhay? Tignan niyo po. 1 John chapter 2, verses 13 to 16. "I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because ye have known the Father. I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. So sa madalit salita, ito ang dapat maging kalagayan natin. Kung natatandaan ninyo, sabi ng verse number 13, up to third generation, from father, young, and children. So sabi niya, I write unto you fathers, and I write unto you young men, and I write unto you little children. So sa madalit salita,
Ito ang dapat maging sitwasyon ng mga mananampalataya, mapamatanda, Binata o dalaga, love not the world. Hindi tayo dapat kasang-ayon ng mundo. Hindi tayo dapat, di ba, kabarkada ng sanlibutan. Tayo po ay mga mananampalataya na tagasunod ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi ng Bible, malinaw, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Amen? So hindi ho tayo dapat nasa ganung punto ng buhay. Ang tama, mga kapatid, tayo po ay nakahiwalay sa kanila. Bagamat mahirap mangyari sa mundong ito dahil iisa lang po ang mundong ginagalaw natin, pero ang gusto kong tukuyin ng Panginoon, kasama man natin sila, pero dapat hindi tayo kasang-ayon sa mga ginagawa nila. Pwedeng nagkakasama tayo sa isang lugar, but it doesn't mean yung ginagawa nila, gagawin na rin natin. Mga kapatid, dapat alam natin yung ating boundary. Dapat alam natin yung ating hangganan kung hanggang saan lang tayo pwedeng sumama sa kanila at kung hanggang saan lang tayo pwede nilang makasama. Kaya nga, ewan ko po, kung may mga ganito pang sitwasyon sa mga mananampalataya na para bang pinagbigyan ko lang kasi yung kaibigan ko, minsan lang naman. Mga kapatid, kung yan araw ng linggo at araw ng para sa Panginoon, mga kapatid, wala na ho tayong kailangang pag-usapan pa. Alam naman natin na kapag araw ng Diyos, hindi ho dapat pinababayaan ng mga anak ng Diyos. Hindi ho dapat pinababayaan ng mga Kristiyano yung talagang obligasyon natin sa Panginoon. Kahit pa matalik mong kaibigan yan, kahit pa napaka-espesyal sa iyo dyan, hindi pa rin dapat pumantay yan o humigit sa ating Diyos. Yan po ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Yung ating pong distinction. Pag hindi po ganon, parang wala ho tayong tinatayuan. Wala tayong pinaninindigan. Parang wala ho tayong Baptist distinctives. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Kaya nga, yung mga bago natin, naiintindihan ko, unti-unti, hindi madaling humiwalay sa mga bagay na nakasanayan natin, hindi madaling lumayo sa mga taong dati natin nakakasama na na-enjoy natin, pero dahil tayo ay tinuturuan ng salita ng Diyos na mali yung kanilang ginagawa, hindi na tayo dapat bumalik doon, kailangan unti-unti ayusin na natin sa harapan ng Diyos. Kung talagang mahal natin yung mga kaibigan natin, kung talagang mahal natin yung mga loved ones natin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, mga kapatid, gampanan natin yung number 2. Ano po yun? Di ba, yan po yung ating, kumbaga, obligasyon, yung ating pong designation, yung ating task, yung ating ministry. Tayo po ay humayo. Kung talagang gusto natin silang makasama, so maging masipag tayo. Dalhin natin sila sa Panginoon. Luwagan natin sa prayer. Kasi po, mahal natin sila. Ayaw natin silang mawala sa buhay natin. At higit sa lahat, ayaw din natin silang mapahamak. Kaya nga dapat meron tayong gawin. Kasi yun po ang tama, mga kapatid. Hindi po kasi po pwede na kasama natin sila, Kristiyano na tayo, yung ginagawa nila, na enjoy din natin. Mga kapatid, hindi po yun uobra. Alam mo, sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Corinto, sabi po ng 2 Corinthians chapter 6 verses 17 to 18, "Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty." Kaya yan po ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. And for our conclusion, sabi po ng 2 Timothy chapter 1 verses 13 to 14, "Hold fast the form of sound words which thou hast heard of me, in faith and in love which is in Christ Jesus. That good thing," listen carefully, "that good thing which was committed unto thee, keep by the Holy Ghost which dwelleth in us." So kaya wag mo nating kalimutan, wag nating bitawan, mga kapatid, yung sinasabi ng Bible, na kalooban niya. Yung tinuro sa atin, hindi natin dapat pinababayaan. Kaya nga sana, sa naging pag-aaral natin ngayong gabing ito, bawat isa po sa atin, meron pong natutunan. Kasi naniniwala ako, ang kalooban ng Diyos, lahat tayo matuto sa kanyang kautusan, lahat po tayo sumunod,
sa kanyang salita. Kaya nga again, salamat po sa mga kapatirang nakasama natin ngayong gabi sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan, salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na kami ay inyo pong tinatagpo mula po sa mensaheng ito. Pagpalain mo po ang lahat ng mga nakasama ngayong gabi. Ikaw po ang patuloy na gumawa sa kanilang mga buhay. Salamat po sa karunungan. Sa iyo po namin tinatagubilin ang lahat ng ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.